Kumusta mga ka-Jots? Heto na tayo sa bago nating kwento na pinamagatang nang matapos kaming maghiwalay. Bago nga po pala ako magsimula, ay nais ko pong pasalamatan ang lahat sa patuloy na sumusubaybay ng aking kwento dito sa Jots Love Notes. At sa mga bago po dyan at sa patuloy pong sumusubaybay ng aking kwento, huwag nyo nga po pa nang kalimutan na i-follow ang aking page at i-like and share nyo na rin ang kwento na inyong napakinggan. Heto na at sisimulan ko na. Nalimpungatan ako sa sinag ng araw. Sakto namang tumunog ang aking alarm. Araw ng Lunes ngayon. At ngayon din ang araw ng interview ko bilang aplikante na sekretarya. Bumangon na ako at ginawa ang aking ritual sa umaga. Pagkatapos ay nagbihis na rin ako ng dress. At hinihanda ko na rin ang aking mga kakailanganing papeles para mamaya. Pagkababa ko pa lang ay amoy na amoy ko na agad ang sinangag na niluluto ni Mama. Nasa hapag na rin si Papa at si Tita naman na naghahain ng pinagkakainan. Good morning po sa inyo Mama, Papa, Tita. Nakangiting bati ko sa kanila at isa-isa silang hinalikan sa pisngi. 6:30 pa lang ng umaga kaya naman mahaba-haba pa ang oras bago ang interview. Uy, ready ka na anak ha. Galingan mo ha. Tiwala lang anak. Makakapasok ka kagad. Sabi ni Mama habang nilalapag ang mga niluto niya. Egg, corned beef at sinangag. Nagdasal na muna kami saka sinimulan ng kumain. Nagulat naman kami nang biglang may dumating na bisita. Good morning. Pwede po makikain, tita? Sabi nito kila Mama. Agad din namang tumango si Mama kasi nakaupo na agad siya sa tapat ko. Hinirapan ko na lang siya at kumain na muli. Uy, aga-aga, mataray ka na naman ah. Ano, ready ka na ba sa interview? Mabait naman yun, huwag kang mag-alala. Saad niya habang lamon ang pagkain namin. Natawa na lang sila Mama at bumalik na ulit sa pagkain. Pagkatapos ay nagpaalam na kami para umalis. Sabi kasi ni Tob, traffic na raw. Kahit maaga pa. Napatingin din naman ako sa aking relo. 7:05 na pala. Ingatan mo yung anak namin, Tob, ha? Kundi, uubusin namin lahi nyo. Panakot sa kanya ni Papa. Kaya naman napakamot na lang siya ng ulo at inalalayan na ako sa kanya sa sakyan. Tahimik lang kami habang tinatahak ang daan papunta sa kumpanya na sinasabi niya. Sa kanya din ako madalas humingi ng tulong kapag hindi ko na talaga alam ang aking gagawin. Doble-doble na ang aking kaba. Dahil sa halo-halong emosyon na pilit kong pinapatigil kanina pa. Pinapractice ko na rin kagabi ang mga posibleng mga katanungan ng magiging bago kong boss. Pero hindi ko pa rin maiwasang kabahan dahil hindi ko alam kung nagsasabi ba ng totoo tong si Tob. Hoy, huwag kang kabahan, Riz. Hindi ka naman kakainin nun, saka pasensya ka na kung hindi na kita masasamahan sa loob ha. Kasi bigla naman ako pinatawag nila Dad. Ngumiti naman ako sa kanya at sinabing ayos lang sa akin at magtatanong na lang ako sa lobby. Makalipas ang ilang minuto, kuminto na rin ang sasakyan niya sa tapat ng napakataas na building na may nakalagay Montreal Corporation. Teka, bakit hindi sinabi sa akin ng loko na to na kumpanya to ni Kay? Madami naman ganun ang apelyido, baka hindi naman siya ang may-ari nito. Pumunta na ako sa lobby para magtanong nang mapansin ko ang asawa ng may-ari ng kumpanya. Ang ganda niya pala sa personal kasi sa picture ko pa rin siya nakikita. Kaya siya lang ang nakikilala ko eh. Hindi naman pinakita sa akin ni Tob yung asawa niya na mag-i-interview sa akin mamaya. Good morning po ma'am. Nabasa ko po ikaw ang asawa ng CEO ng company niyo. Ako po yung aplikanteng sekretary. Saad ko sabay bow pero agad din naman niya pinaangat ang aking tingin. Huwag kang tumango sa akin. Hindi komportable eh. O siya, sige tara. Ihatid na kita sa office niya. Natatawang saad niya.
Sumama naman agad ako. Sumakay na kami ng elevator at pinindot ang 40th floor. Napansin niya na nanginginig ako kaya naman tinanong niya ako, "Okay ka lang ba?" Hinawakan naman niya ang kamay ko para kumalma. Medyo po ma'am kasi baka suplado yung asawa niyo, nakakatakot po eh." Saad ko at sakto naman bumukas na ang pinto ng elevator. Naramdaman niya na naman ang nanginginig ang kamay ko. Kaya naman lalo niya hinigpitan ng hawak dito at dinala sa mismong pinto ng opisina ng asawa niya. "Huwag ka mag-alala, hindi siya ganun. Basta be yourself lang." Ngumiti at tumango naman ako at nag-sign ng kaya ko ito. Pero pagkabukas ko pala ng pinto ay parang gusto ko na ulit bumalik at mag-quit na dahil sa nakita ko. Makalipas ang ilang taon na hindi namin pagkikita, nandito na naman akong muli sa harapan niya. Tulala at gulong-gulo ang isipan. Makalipas ang ilang taon ay nandito na naman muli kaming dalawa sa isang sitwasyon na parang eto pa lang ang una naming pagkikita. Hindi man na siya nagbago, ganun pa rin ang kanyang malaanghel na mukha, perpektong katawan, mapupungay na mata at higit sa lahat, ang kanyang mga pupulang labi na minsan na rin nagbigay tamis at pait sa aking nakaraan. Si Kilian. Itutuloy po ang susunod na kabanata. Bye!